Malamig ang simoy ng hanging dumadampi sa balat ng 55 taong gulang na si Isabel habang nakaupo siya sa pangpang at nakatanaw sa malawak na karagatan. 2 linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang mamatay ang kanyang ina. Napilitan siyang umuwi sa isla nila para alagaan ang matanda sa mga natitirang araw ng buhay nito at para na rin tanggapin, labagman sa kanyang kalooban, ang tangi nitong pamana. Maya-maya pa ay biglang nagsalimbayan sa isip niya ang mga alaala ng kanyang kabataan. Sa pagkakatitig niya sa asol na karagatan at sa barkong dumaan, dinala ang diwa ni Isabel sa isang pamilyar na eksena. 37 taon na ang nakalilipas. Manong Arnel, sigurado ka bang ayos lang na sumama ako sa pag-akyat niyo sa lancha? Hindi kaya magalit si Kapitan? Ano ka ba, Isabel? Oo nga. Tsaka di lang ikaw ang kasama naming aakyat. Marami kayo. Puro mga dalagang magaganda. Tingnan ko lang kung di ko'y bigyan ng Taiwanese ng madaming isda. Kaya niyo pala kami isasama sa lancha para gawing pain sa mga singkit na yun? Kung ako lang talaga yung masusunod, ayokong isama. Pati ang iba pa natin mga pinsang dalaga. Pero kailangan natin ng maraming isda, Isabel. Alam mo naman, krisis itong isla natin. Bukod sa may pang-ulam tayong isda para sa ilang buwan, dahil idadaing na namamay at papay ang mga isda, may pambenta pa tayo sa mga kabilang baryo. Kaya huwag kang mag-alala, mabait naman ang mga Taiwanese na yun. At marespeto sa mga babae. Kasi kung hindi, malabong makadaon pa sila uli dito sa teritoryo natin. Huwag kang mag-alala, Manong. Ayos lang naman sa akin. Masaya nga yun kasi makikita na namin ang itsura ng loob ng lancha. Tsaka para na rin kaming nakatikim ng libreng pamamangka. Akala ko talaga masama ang loob mo, Insan. Yaan mo, andito lang naman si Manong. Di ka maano basta kasama mo ko. Ipakikilala rin kita sa kapitan mamaya. Mabait yun, tsaka pala kaibigan. Halos lahat ng taga rito na umaakyat sa lancha, kasundo niya eh. Pati yung iba niyang mga kasama, mababait din. Talaga, Manong? Naku, baka mawili akong sumama sa inyong umakyat doon pag nagkataon. Oh, ayun na pala yung mga pinsan natin. Paano yun? Mukhang mas marami silang dala kaysa sa atin. Bukod sa manok, may gulay din. Huwag kang malungkot at maigit sa kanila. Sa susunod, magdadala rin tayo ng mga buko. Pero kahit gulay at manilang itong mga dala natin ngayon, sigurado ako, mas marami tayong maiuuwing isda mamaya. Paano mo naman nasabi, Manong? Pero magdilang anghel ka sana. Basta makikita mo mamaya, sila na ang mainggit sa atin dahil marami tayong makukuhang isda. Hindi nga nagkamali si Arnel ang sapantahan nito. Kahit sila Isabel, yung pinaka may konting dala para i-barter sa mga Taiwanese, sila naman yung nakapag-uwi ng pinakamaraming isda. Gustong tanungin ng dalagang pinsan niya kung bakit ganoon ang nangyari. Pero abala naman ang binata sa pakikipagkwentuhan sa ibang kabinataan. Nakasama nila sa bangkang gamit nila sa paghahatid ng pambarter na produkto sa mga Taiwanese. Napansin din ni Isabel na tuwang-tuwa yun at kinakantsawan pa sila ni Arnel. Pero hindi rin nakaligtas sa paningin niya yung mga pailalim na tingin ng ibang kasamahan nila. Lalo na yung mga kadalagahan na galing pa sa kabilang baryo. Ang ibang kalalakihan naman ay kapuna-puna rin ang mga lihim na pagsulyap sa dalaga. Merong ibang kakikitaan ng paghanga, pero meron ding kung makatitig ay puno ng mali siya. Hindi na lang binanggit ni Isabel sa kanyang manong Arnel ang tungkol doon dahil ayaw niyang masira ang araw nito at para makaiwas na rin sa gulo. Pagdating nila sa bahay nila Isabel, tuwang-tuwa ang kanyang mamay pagkakita sa dala nilang mga isda. Parang hindi na ito nagulat pa. Wala noon ang ama ng dalaga, kaya hindi muna umuwi ang kanyang pinsan. Tinulungan sila ni Arnel na maglinis ng mga isda.
Doon na rin nilinis ng pinsan niya ang parte nito o bahagi sa mga isda para ibibilad na lang ito at iluluto yung iba pag uwi nito. Arnel, anak, mamaya ka na umalis, dito ka naman ng halian. Hindi naman masisira yung dala mong isda, lalo na yung pangluto dahil may asin yun. Oo nga, Manong. Sabayan mo na kami ni Mamay. Malapit lang din naman yung bahay nyo. Bala ko ring sumaglit dun mamaya para kumustahin si Manang Sonia. Sige na nga. Mukhang masarap yung niluluto mo, may auring. Ay nako, paborito nyo ito ni Isabel. Tambakol na sinabawan at meron ding prito. Teka, maiwan ko muna kayo rito ha? Maghahain na muna ako para makakain na kayo. Sige ho, May. Susunod na din po agad kami ni Manong. Manong, may itatanong sana ako. Ano yun, Isabel? Bakit mas marami tayong nakuhang isda? Samantalang tayo yung may pinakukonting dala na produkto. Kon kasi, natipuan ka yata ni Kapitan. Sabi niya sa akin kanina, isama raw uli kita sa susunod. Pumayag ka, Manong. Isasama mo ulit ako pag akyat yun ng lancha? Kailangan, Insan. Gusto ka lang naman sigurong makita ni Kapitan. Ikaw kasi ang pinakamagandang dalagang naisama namin sa lancha. Lutang na lutang ang ganda mo, lalo't maputi ka. Samantalang yung ibang dalagang kasama natin, halos lahat ay morena. Sigurado ka ba, Manong? Sabagay, nakita ko rin naman yung Kapitan kanina. Tama ka, mukha namang mabait siya. Tsaka palang ngiti. Oo, Isabel. Mabait talaga si Kapitan. Tsaka ang yaman. Pag-aari niya pala ang lahat ng lansyang dumadaong dito sa atin. Talaga? Buti tong isla natin ang napili nila, Manong. Oo nga eh. Tsaka sa susunod babawi na rin tayo sa kanila. Di naman porket natutuwa sa'yo si Kapitan, sasamantalay na natin yung kabutihan niya. Pag akyat natin uli sa lansya, magdadala naman tayo ng iba pang mga produkto. Ano kaya kung magdala tayo ng banig, Manong? Tapos akong magbuburda. Lalagyan ko ng mga pangalan nila. Magandang ideya yan. Siguradong matutuwa si Kapitan, pati na rin ang mga tauhan niya. Sasabihin ko mamaya kay Mamay pagkatapos nating mananghalian. Natulungan ako sa paglalala. Kahit ako na lang lahat ang magburda. Para naman makabawi tayo sa kabaitan sa atin ni Kapitan. Matapos magsalo ni Arnel, Isabel at Aurelia sa isang masarap na tanghalian, sumama ang dalaga sa pinsan niya sa pag-uwi nito. At kagaya ng napag-usapan nila, marami pa silang napagkwentuhan habang nasa daan. Hindi mapigilang mapangiti ng dalaga nang maisip kung gaano siya kaswerte sa pinsan niya, lalo na kay Arnel. Palibhasa ay nag-iisang anak lang siya ng mga magulang niya, tapos babae pa. Kaya siguro sobrang alaga at protektado siya ng mga binata. Malapit na sila sa isa't isa mula pa noong sila'y mga musmus pa lamang. Para tuloy nagkaroon ng totoong kuya si Isabel sa katauhan ni Arnel. Kaya naman, panatag lagi ang mga magulang niya, lalong-lalo na ang kanyang ama, tuwing aalis ng bahay ang dalaga. Gaya na lamang kapag may pupuntahan siyang sayawan at piyestahan. Basta si Arnel ang kasama niya, pinapayagan kaagad siya ng mamay at papay niya. Pakiramdam nga minsan ni Isabel, mas mahal pa siya ng pinsan kaysa sa tunay nitong mga kapatid. Hindi niya tuloy masisi ang mga ito, lalo na si Sonia, kung minsan ay naninibugho ito sa kanya. Pero hindi naman nagtanim ng sama ng loob ang mga ito sa dalaga. Marahil ay nauunawaan din ng mga pinsan niyang babae, kaya lamang ganoon kung alagaan siya ni Arnel. Dahil nga walang kapatid na gagabay at poprotekta sa kanya kapag wala ang mga magulang niya. Pagkalipas ng ilang oras na kwentuhan ni Isabel at Sonia, nagpaalam na rin siya sa mga ito para umuwi na sa bahay nila. Maaga pa naman ang mga oras na yon at maliwanag pa sa daan, kaya hindi na nagpahatid pa ang dalaga
sa manong Arnel niya. Abala rin kasi ang mga ito sa pagluluto at pagdadaing ng mga isda. Kitang-kita niya ang tuwa sa mata ng kanyang tiyo at tiya dahil maraming naiuwing isda ang panganay ng mga ito. Napangiti na rin si Isabel at nagpasalamat sa Panginoon, kasabay ng pangako sa sarili na sasama uli kay Arnel pag-akyat muli ng mga ito sa lancha. Kinabukasan, binulabog sina Isabel ng malakas na pagtawag at katok ni Arnel sa pinto. Naalimpungatan sila mamay dahil napakaaga pa. Mag-aalas 5 pa lang ng umaga. Halos kaaalis lang ng tatay niya patungo sa bukid ng mga oras na yun. Oh, Arnel, anong problema? Maaga pa'y napasugod ka na rito sa amin. May si Sonia ho kasi. Anong nangyari kay Manang Sonia, Manong Arnel? Sumasakit ang tiyan niya kagabi pa. Di pa naman niya kabuanan kasi 5 buwan pa lang naman siyang buntis. Ha? Bakit kaya? Maayos naman siya kahapon at saka masisi nung dinalaw ko siya. Yun na nga rin yung sabi ko sa aming mamay. Pero ang sagot niya sa akin, baka raw naaswang siya. Kaya pinatawag ka niya sa akin, may auring. Pakitingnan daw po si Manang Sonia. At baka kumapana daw sila ng dinadala niya. Hindi nga malayong ganun ang nangyari kay Sonia. Teka lang, may kukunin lang ako sa loob. Hintayin mo ako rito, Arnel, ha? Sasama ka rin ba sa akin, Isabel? Oo, May. Gusto kong makita ngayon si Manang Sonia. Hindi ako mapapalagay dito sa bahay. Lalo na kung kaiisip kung maayos ba sila ng bata sa sinapupunan niya. Sumama nga si Isabel kina Aurelia at Arnel. Siniguro muna nilang mag-ina na maayos ang pagkakasarado ng pinto ng bahay nila. Lalo't medyo madilim pa ng mga oras na yon. Pagdating nila sa bahay ni Arnel, nagkakagulo ang buong pamilya nito. Sa labas pa lang ng pinto ay rinig na nilang umiiyak na boses ni Sonia. Naiyak na rin ang dalaga dahil kababakasan ng paghihirap kahit ang tinig pa lamang ng kanyang pinsan. Nang tuluyan silang makapasok sa loob ng bahay, ay lalong napaiyak si Isabel nang makita ang kalagayan ni Sonia. Natakot din siya pagkakita niya sa mga mantsa ng dugo sa suot nitong palda, pati na rin sa ginagamit nitong kumot sa pagtulog. Arnel, naitanong niyo ba kay Sonia kung sinong tagalabas ang huling kausap niya kahapon? Ang alam ko, di lumabas ng bahay si Sonia kahapon, maghapon po. Wala ho ako eh. Mula kasi nung magbuntis siya, hindi na siya pinapayagang umalis mag-isa ni mamay at ni papay. Parang may nasalubong ho ako kahapon. Galing po rito, May. Nagtanong pa nga po sa akin kung may isda pa raw sina Tiyo at Tia. Kasi bibili siya ng 1 kilo. Sino? Hindi ko ho kilala, May. Pero babae po. Medyo matanda lang ng ilang taon sa inyo. Baka ho taga kabilang baryo. Naalala ko na. Yung biyanan ni paring Ronald. Yung huling bumili sa amin kahapon ng isda. Inabot na nga po kami ng dilim dahil mahirap pumili kung hilaw ba o luto na o daing ang bibili niya. Biyanan pala ni Ronald yun? Oo, Isabel. Hindi mo pala kilala? Hindi, Manong. Oo nga pala. Di ka naman dumadalo sa kasal ni na Malu. Tsaka madalis din ako magawi sa kanila. Ilang beses ko na rin nakita yung biyanan niya. Kilala ko ang tinutukoy mong biyanan ng dating nobyo nitong si Isabel. Taga-dulong baryo sila. Nakita niya ba kahapon si Sonia? Bakit umay? Kung nakita niya ang kapatid mo, mukhang alam ko na kung bakit siya nagkakaganyan. Malakas talaga ang amoy ng mga buntis sa mga... Aswang, May? Ibig niyong sabihin... Shh! Hinaan mo ang boses mo. Baka lalong mataranta ang mga magulang ni Arnel, lalo na si Sonia. At kung maaari, ilihim niyo ang tungkol sa nalaman niyo. Mag-iingat din kayo sa matandang yon dahil hindi lang mga buntis ang pinupunteriya
at pwedeng perwisyohin ng mga aswang. Maiwan ko muna kayo rito. Titingnan ko kung anong magagawa ko para kay Sonia. Sana naman ay malakas ang kapit ng bata sa sinapupunan niya. Tahimik lang silang lahat habang pinapanood kung paano gamutin ni Aurelia si Sonia. Pinahira nito ang tiyan ng buntis na pinsan ni Isabel nang dala niyang espesyal na langis na kung tawagin sa kanila ay lana. Napansin ng dalaga, makalipas ang ilang minuto, tila umaliwalas ang muka ni Sonia. Sinyalis na bumubuti na ang pakiramdam nito. Nagkatinginan sila ng makahulugan ni Arnel. Ang tiyo at tiya naman, pati na rin ang iba pang mga kapatid ni Arnel, ay napausal ng pasasalamat sa Diyos dahil umayos na ang pakiramdam ni Sonia. Pero nagulat silang lahat sa mga sumunod na sinabi ni Aurelia. Pansamantala lamang ang ginhawang may dudulot ng ipinahid kong lana kay Sonia. Pero mabuti na lang at ligtas silang mag-ina. Malakas ang kapit ng bata sa sinapupunan ng pamangking ko. Hindi nagtagumpay ang aswang sa pagtatangka nitong kainin ang anak ni Sonia. Anong dapat natin gawin para tuluyang gumaling ang kapatid ko? May Auring. Ikaw ang tanging makakapagligtas sa kapatid mo, Arnel. Kailangan magpunta ka sa bahay ng umaaswang sa kanya para kumuha ng basahan at abo. Kapag nagawa mo yon, magagamot ko na ng tuluyan ng kapatid mo. Halos lahat ng mga matay nakatutok bigla kay Arnel. Mababa ka sa mga mukha ng mga pinsang babae ni Isabel ang pagtataka. Ang tiya at ang tiyo niya naman ay hindi maitago ang pag-aalalang nakalarawan sa mukha ng mga ito. Nang mga oras na yun, nakumpirma ng dalaga na may alam din ang mga magulang ni Arnel tungkol sa ipinagtapat sa kanila ni Aurelia. Hinayaan nilang tatlong matanda nang magpunta ang mga ito sa kusina para mag-usap. Pagbaling ni Isabel mula kay Sonia ay nakapikit na ang mga mata nito. Nagbili naman si Arnel sa mga kapatid nitong babae na bantayan si Sonia. Si Isabel, sinenyasan ng binata na sumunod siya rito palabas ng bahay. Doon sila nagpunta sa puno ng mangga sa likod bahay, kung saan sila madalas na tumatambay simula pa nung sila'y mga paslit pa lamang. Anong plano mong gawin ngayon, Manong? Paano ka makakakuha ng abot sa kabasahan sa bahay ng biyenan ni Ronald? Hindi ko nga rin alam, Isabel. Lalo't medyo matagal na rin nung huli kami nag-aosip ni paring Ronald. Pero gagawa ako ng paraan sa lalong madaling panahon. Kailangan magamot kaagad ni Mamay si Sonia para makasigurado tayong ligtas ang dinadala niya. Halos katatapos lamang mag-usap ni Arnel at Isabel nang lumabas si Aurelia. Sabay silang nagpaalam sa buong pamilya ni Arnel at uuwi na. Sabi ng mamay niya, tulog na raw si Sonia, kaya hindi na lamang siya pumasok ulit sa bahay ng mga ito para sana silipin ang pinsan na buntis. Pagdating sa kanilang bahay, kinausap naman ni Isabel ang ina niya tungkol sa kalagayan ni Sonia. May, totoo ba talagang aswang ang biyenan ni... Totoo, Isabel. Matagal ko nang alam ang tungkol doon. Kahit kami ng uncle mo na tatay ni Arnel. Pero iilan lamang ang nakakaalam dito sa lugar natin. Kaya mag-iingat ka, anak. Baka mamaya madulas ka at may kwento mo sa iba. Tsak na ikaw naman ang pupuntiryahin ng mga taong yon. Huwag ko kayong mag-alala, May. Kami lang naman ni Manong Arnel ang may alam. Nasisiguro naman po namin na hindi niya ipagsasabi sa ibang nalaman niya. Lalo't magkaibigan po sila ni Ronald. Pero kung aswang ang ina ng asawa ni Ronald, posible ho bang maging kagaya siya ng matandang yun? Depende, anak. Kung sakaling kay Malo ipapamana ng ina nito ang pagkaaswang, kung sakaling tumanggi siya, baka kay Ronald ipasa yun ang biyanan nito. Ho? Pwedeng ganun hong mangyari? Akala ko ho kadugo lamang ang pwedeng pagpasahan ng pagiging aswang, May. Hindi, anak. Kahit sino pwede. Basta bukal sa loob ang pagtanggap.
May ilang kaso na gano'n ang nangyari. Pero na kay Ronald pa rin yun kung papayag siya. Hindi kasi mamamatay ang isang aswang hanggat hindi nito na ipapasa ang mutya sa iba. Basta mag-iingat ka. Huwag kang makikipaglapit pa o kahit makikipag-usap sa dati mong nobyo. Hindi makapaniwala noon si Isabel sa mga nalaman niya mula sa kanyang mamay. Nakaramdam bigla siya ng awa at takot para kay Ronald. Matagal din ang pinagsamahan nilang dalawa. Si Ronald ang una niyang pag-ibig. Mula pagkabata ay malapit na sila sa isa't isa. Dahil kaibigan nito ng manong Arnel niya. Magkasabay sila noon sa pagpasok sa eskwela, pati na rin sa pag-uwi. Magkalaro at magkasama sa mga kalokohan. Dahil kilalang kilala nila ang isa't isa. Nang magtapat si Ronald na gusto siya nito, ay hindi na nagpakipot pa ang dalaga. Pero hindi niya ito kaagad na sinagot. Hinayaan niyang ligawan siya ni Ronald ng halos 1 taon. Gusto rin ito ng mga magulang niya noon, kaya nang sa wakas ay sagutin niya ito. Naging masaya at makulay ang kanilang pagsasama na tumagal ng halos 5 taon ang kanilang relasyon. Natulala ka na dyan, Isabel. Naaalala mo naman ba ang nakaraan ninyong dalawa? May asawa na si Ronald, anak. Kalimutan mo na siya. Marahil ay hindi pa talaga siya para sa'yo. Alam ko naman ho yun, May. Hindi ko lang ho maiwasang mag-alala dahil sa mga nalaman ko. Alam ko kung gaano mo siya kamahal. Mula nang maghiwalay kayo, hindi ka na ulit tumanggap ng manliligaw. Naniniwala rin akong ikaw talaga ang mahal niya. Kung hindi lang siya napikot ang napangasawa niya. Kung hindi ko siguro siya pinayagan noon na mamiesta, hindi sana umabot sa ganon. Hindi sana humantong sa paghihiwalay at sa paglimot sa isa't isang naging relasyon namin, May. Nangyari na ang mga nangyari. Wala na tayong magagawa. Gamitin mo na lamang yun na leksyon para hindi ka na magkamali sa susunod. Oh, May. Ganun na nga lang ho ang gagawin ko. Tama ho kayo. Mahal na mahal ko si Ronald. Pakiramdam ko, hindi ko kayang magmahal ng ganun kasidhi. Pero kailangan ko na talaga siyang kalimutan. At ang lahat na masasayang alaala naming dalawa. Kagaya ng payo ng kanyang mamay, pinilit ni Isabel na iwaglit ng tuluyan sa kanyang isipan at alaala ang dating kasintahan. Itinuon na lamang niyang atensyon sa mga gawaing bahay at sa iba pang mahalagang mga bagay. Hanggang sa sumapit muli ang araw ng pag-akyat nila ng pinsang si Arnel sa lancha. Ang dami namang nakuha nating isda, Isabel. Kulang na lang ibigay sa atin lahat ni Kapitan. Oo nga, Manong. Mabuti na lang natuwa rin sila sa mga dala nating pambarter. Bah, kahit naman ako labis na matutuwa kung makatatanggap ako ng mga sariwang gulay, buko, mani at banig mula sa isang magandang dilag. Lalo na, ikaw mismo yung nagdala at nagborda ng mga banig na yun. Ikaw talaga, Manong. Ibinabalik lang natin sa kanila ang kabutihan nila. Oo nga pala. Kumusta na ba si Manang Sonia? Hindi ako nakadalaw sa inyo nitong mga nakaraang araw. Naging abala kasi ako sa paglalala at pagbuburda. Mabuti na ang lagay niya. Nagawa ko yung bilin sa akin ni Mamay Auring. Medyo nahirapan ako pero hindi ako tumigil hanggat hindi ako nakakakuha. Kaya nakakuha ako ng abo at basahan kay Malu. Salamat talaga. Dahil may alam siya sa mga aswang kung paano gamutin ang inaaswang. Salamat kay Mamay Auring. Maraming alam si Mamay pagdating sa mga ganyang bagay. Siguro namanin niya sa nanang natin. Pakisabi kay Manang Sonia, magpagaling siya. Baka sa isang araw pa ako ulit makadalaw. Aasikasuhin kasi namin itong mga nakuha nating isda. Saka, tutulong na din ako kay Mamay sa bukid. Oo, sasabihin ko mamaya kay Sonia. Nga pala, Sabel, kinausap ako ng masinsinan ni Kapitan kanina. Kaya ka ba nagpaiwan sa lansa niya? Bakit, Manong?
May problema ba? Wala naman. Pero ipinasasabi niya, gusto ko raw niyang ligawan. Handa raw siyang humarap sa pamilya natin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Manong. Hindi mo naman kailangan magdesisyon agad. Pag-isipan mo munang mabuti. Kung ano man ang sagot mo, maiintindihan naman yun ni Kapitan. Mula nang dumating sa bahay nila Isabel, ay balisa na ang dalaga. Hindi yun nakaligtas kay Aurelia. Hinayaan lang muna ng matandang babae ang anak hanggang sa matapos nila ang pag-aasikaso sa mga isda at sa iba pang mga gawain. Nang matapos ang hapunan, hinintay muna nitong makatulog ang asawa bago kinausap ng masinsinan si Isabel. Isabel, anak? Ano ho yun, May? Kanina ko pa napapansin, parang balisa ka. May problema ba? May nangyari ba nang umakyat kayo sa lancha? Wala naman ho, May. Pero may nabanggit ho si Manong Arnel sa akin pagbaba namin. Tungkol ho kay Kapitan. Anong tungkol sa kanya? Ang sabi naman ng pinsan mo'y mabait daw yung Kapitan. Balak nga namin ng papay mo na sumama sa inyo sa susunod ninyong pag-akyat sa lancha para personal na magpasalamat sa kanya. Napakalaking bagay para sa pamilya natin yung pagbibigay sa inyo ni Arnel ng maraming isda, anak. Kaya nga humay. Si Manong Arnel na lamang po ang pakikisuyuan ko na magpaabot ng pasasalamat kay Kapitan. Nahihiya na po kasi ako makipag-usap sa kanya. Ikaw talagang bata ka. Hanggang ngayon napakamahiyain mo pa rin. Oh, ano nga pala yung tungkol kay Kapitan? Balak daw hong umakyat ng ligaw sa akin, May. Hindi na ako nagulat. Yung mga ginagawa naman talaga niya. Sinyalis yun na may kursonada siya sa'yo. Pero ikaw naman ang magdidesisyon tungkol sa bagay na yan, anak. Naririto lamang kami ng papay mo para gabayan ka. Plano raw ho nilang bumaba rito para makilala kayo at ang buong pamilya natin, May. Aba, malinis ang intensyon kung ganun. Pero kilalanin mo munang mabuti, Isabel. Hindi naman dapat nagmamadali sa pakikipagnobyo, lalo na sa pag-aasawa. Dahil hindi yun na parang kanin na basta mo na lamang isusubo na pwede mong iluwa kapag napaso yung dila mo. Pag-isipan mong mabuti ang mga desisyong gagawin mo, anak. Oo, May. Nang gabing yun, pinag-isipan niyang mabuti ni Isabel ang tungkol sa planong panliligaw ng Kapitan sa kanya. Walang ibang minahal at nakarelasyon ng dalaga mula nang maghiwalay sila ni Ronald. May isang parte sa isip niya ang nagsasabing tanggapin niya ang alok ng Taiwanese para na rin makalimutan niya ang dating nobyo. Kinabukasan, kinausap ni Isabel si Arnel. Agad namang umakyat ang pinsan niya sa lancha upang ipaabot dito ang magandang balita. Pagbalik ng binata, kasama na nito ang Kapitan, pati na rin ang iba pa nitong kasamahan. Magiliw namang tinanggap ng mga ito ni Aurelia. Ganun na rin ang pamilya ni Arnel. Ang pagbisita nilang yun kay Isabel ay nasundan pa hanggang sa tuluyan na silang nakapagpalagayan ng loob, pati na rin ang buong mag-anak ng dalaga. Kumusta naman insan yung panliligaw sa'yo na Kapitan? Mabait nga siya, Manong, gaya ng sabi mo. Pati na rin yung mga kasama niya. At galante rin. Yung isang pinsan ni Kapitan, kursonada si Sonia. Lalo na nung malaman niyang disgrasyadang kapatid ko. Handa raw siya maging tatay ng pamangkin ko. Talaga, Manong? Anong sabi ni Manang Sonia? Hindi raw siya nagpapaligaw. Mahal pa rin siguro yung tatay ng dinadala niya. O baka takot pa rin magkamaling muli. Sabi ko naman sa kanya andito lang kami. Pagtutulong-tulungan namin ang panganganak niya. Pati rin yung pagpapalaki sa pamangkin ko. Alam ko mahirap, pero makakaraos din naman, di ba? Tama ka dyan, Manong. At saka, mahirap din talagang sumugal at magtiwala ulit. Masakit mabigo. Ibig bang sabihin, bastard si Kapitan? Hindi ko pa masasabi, Manong. Naguguluhan pa rin ako hanggang ngayon.
Dahil ba kay paring Ronald? Hindi lang naman yun ang dahilan. Iniisip ko rin kasi, paano kung may asawa na pala si Kapitan sa bansa nila? Eh di magiging kirida niya ako. Sabagay, may punto ka rin naman. Pero bakit sabi niya, handa raw siyang pakasalan ka? Tsaka, balak niya raw ipagawa yung bahay niyo. Sinabi niya yun? Oo, Isabel. Kaya nga sa tingin ko, seryoso talaga siya sa'yo. Di naman ako papayag na madehado ang paborito kong pinsan. Kaya oras na malaman kong niloloko ka o pinaglalaro ang kani Kapitan, ako makakalaban niya. Tuwang-tuwa si Aurelia nang ibalita rito ni Isabel ang tungkol sa mga plano ni Kapitan para sa dalaga. Tahimik lamang ang papay niya habang nakikinig sa usapan nilang mag-ina. Naisip ni Isabel na baka nga si Kapitan ang daan para mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Kahit naman hindi niya talaga gustong singkit na manliligaw, hindi rin ito mahirap mahalin. Lalo't mabait ang Kapitan sa kanya, pati na rin sa pamilya niya. Anong plano mo ngayon, anak? Sa totoo lang, May, hindi ko alam. Alalahanin mo, anak. Tuwing Kwaresma lamang nagagawi rito sa atin ng mga lansa. Kapag nakaalis sila, matagal bago bumalik ulit. Hindi ko nakakalimutan. Wala namang masama kung susubukan mong magmahal ulit, Isabel. Lalo't nakikita naman natin na malinis ang intensyon sa iyo ng Kapitan na yon. Sa tingin niyo ho ba, May, magiging mabuti siyang asawa kung sakali? Malakas ang pakiramdam kong mabuting tao talaga si Kapitan. Pero kung sakali man na magkatuluyan kayo, hindi kami papayag ng papay mo na isama kanya sa bansa nila. Dito kayo titira at bubuo ng pamilya. Hindi rin naman ho ako sasama kahit pa ho pumayag kayo, May. Kakausapin ko siya ng masinsinan. At sa susunod na pagbisita niya rito, sa tingin ko, may isasagot na po ako para sa alok niya. Huwag kang mag-alala, Isabel, anak. Ano man ang maging desisyon mo, suportado ka naming pamilya mo. Pero sana, bigyan mo ng pagkakataon si Kapitan. Sa muling pagbisita ng Kapitan sa bahay ni na Isabel, hindi niya pa ito sinagot. Pero nagpahiwatig ang dalaga na meron itong pag-asa sa kanya. Tinupad nga ng lalaki ang lahat ng mga sinabi nito kay Arnel. Kung ano-anong mga regalong ibinibigay nito kay Isabel. Hindi rin nagdalawang isip ang Kapitan na gawin ang sinaunang paraan ng panliligaw. Napalaban ito sa pag-iigib, pagsisibak ng kahoy, pagtulong sa bukid at sa iba pang gawaing probinsya. Patuloy din ang panliligaw ng pinsan nito kay Sonia, kahit pa binasted na ito ng pinsan ni Isabel. Bago pa matapos ang pagpapagawa ng Kapitan sa bahay ni na Isabel, sinagot niya na ang lalaki. Labis ang kaligayahan at pasasalamat nito at nangakong magiging mabuting kabiyak sa kanya sa sandaling maikasal sila. Ipinagtapat din ni Isabel sa lalaki na hindi na siya birhen dahil naibigay niya na ang lahat sa dati nitong nobyo. Sinabi naman ng Kapitan na hindi yun mahalaga para rito. Mahal at tanggap daw niya si Isabel, ang pamilya niya at pati na rin ang kanyang nakaraan. Kumusta, Isabel? Balita ako, sinagot mo na si Kapitan. At dyan na daw sa inyo tumutuloy. Nahihiya si na mamay at papay sa kanya. Kaya pumayag na silang magkatabi kaming matulog, Manong. Nangako naman si Lynn sa mga magulang kong pakakasalin niya ako. Kailangan lang daw muna nilang bumalik sa Taiwan sa susunod na buwan. Hindi ako sang-ayon sa naging desisyon ni Manny Auring. Pero wala na akong magagawa. Huwag kang mag-alala, Manong. Masaya naman ako sa kanya. Alam ni Lynn ang lahat-lahat tungkol sa akin. Wala na akong inilihim. Kahit yung tungkol kay Ronald. Kaya umaasa akong ganun din siya sa akin. Naiinis lang ako sa mga kaisla natin. Pinag-uusapan kinala, Isabel. Hinuhusgahan. Ayoko makipag-inuman minsan sa kanila. Baka mapaaway lang ako dahil sa'yo. Hayaan mo na sila, Manong. Hindi naman nila ikayayaman yun.
Ang mahalaga, nagkakaisa tayong pamilya. Basta, kapag may problema ka, andito lang ako insan ha. Kapag may ginawang hindi maganda sa'yo si Kapitan, sabihin mo sa akin kaagad. Pangako Manong, ikaw ang unang makakaalam kapag may hindi kami pagkakaunawaan ni Kapitan. Salamat din dahil palagi kang nariyan para protektahan ako at alalayan. Hanggat nabubuhay kami ni May Auring at papay mo, walang pwedeng manakit sa'yo o mangdihado sa'yo. Naging maayos naman ang lahat sa pagitan ni na Isabel at ni Kapitan Lin. Kalaunan, hindi na rin kumontra pa si Arnel sa pagsasama ng dalawa kahit hindi pa kasal. Labag man yun sa tradisyon ng isla at ng kanilang pamilya. Matapos na magpaalam ng kapitan kay Isabel at sa kanyang buong pamilya, bago ito bumalik ng Taiwan. May mahalagang aayusin daw doon ng lalaki, bukod pa sa mga negosyo nito. Nangako rin si Lin na magpapakasal sila ni Isabel pagbalik nitong muli sa kanilang isla. Hindi maiwasan ng dalagang makaramdam ng lungkot at pangungulila. Pero handa siyang maghintay sa pagbabalik ng kanyang kasintahan. Hanggang isang araw, hindi sinasadyang nagkita silang muli ng dati niyang nobyong si Ronald sa isang handaan. Nagkataong pareho nilang kaibigan ang nagpakasal, kaya kapwa sila imbitado. Ultimong sasayawan ng gabi bago ang kasalan kinabukasan. Kumusta Isabel? Mag-isa ka lang yata ngayon ah. Nasaan si paring Arnel? Ikaw pala, Ronald. Kanina pa kita tinitingnan. Gustong lapitan pero nagdadalawang isip ako. Sana hindi mo nalang tinuloy ang paglapit sa akin. Dahil ba may asawa ka na? Seloso ba siya, si Kapitan? Ikaw ang unang nag-asawa sa ating dalawa. Kaya ikaw ang mas dapat na umiwas at wag lapit ng lapit sa akin. Wala naman sigurong masama ron, Isabel. Lalo't may pinagsamahan naman tayo at magkaibigan na mula pa nung tayo mga bata pa lang. Ayoko lang pag-usapan tayo ng mga kaisla natin. Alam mo namang may mga tsismoso at malisyosa. Baka mamaya, iba ang makarating sa nobyo ko at sa asawa mo. Nobyo pa lang ba yun? Balita ako. Nagsasama na kayo sa isang kwarto ng Taiwanese na yun. Hindi pa asawa, Ronald. Pero pagbalik niya galing ng bansa nila, magpapakasal na kami. Talaga? Sigurado ka bang binata pa yun? Paano kung may asawa na pala si Kapitan sa bansa nila? Naniniwala ako sa kanya. Hindi naman siguro lahat ng lalaki gaya mong... Hindi kita niloko, Isabel. Alam ng Diyos yun. Wala akong ibang babaeng minahal mula noon, kundi ikaw lang. Bakit ba ayaw mong maniwalang pinikot lang ako ni Malu? Umalis ka na. Ayaw na kitang makausap pa kahit kailan. Palibhasa'y kabisado ni Ronald si Isabel. Labag man sa loob ng lalaki na iwan doon na umiiyak ang dating kasintahan, ay sinunod na lamang niya ito. Matapos kumain at makisaya ng konti sa mga bagong kasal, nagpaalam ng umuwi ang dalaga. Hapon na rin kasi noon, hindi niya kasama ang pinsang si Arnel. Medyo malayo pa naman ang pinuntahan niyang kasalan. Dahil nagmamadaling makauwi, hindi napansin ng dalaga na may lihim palang sumusunod sa kanya. Pagsapit ni Isabel sa sagingan, may 10 bahay mula sa kanila ay napasigaw ang dalaga nang biglang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Matinding kilabot ang gumapang sa buo niyang katawan. Isabel, ako to. Huwag kang matakot. Ronald, ikaw ba talaga yan? Oo, Isabel. Sinundan kita para masigurong ligtas kang makakauwi sa bahay niyo. Salamat. Pero pwede bang bitawan mo na ako? Baka may makakita sa'yo kung ano pang isipin. Sino namang makakita sa atin dito sa kasukalan? Pero sige, ito na, bibitawan na kita. Pasensya na kung nagulat ka at natakot. Bakit kasi sinundan mo pa ako? Kaya ko namang mag-isa. Gusto ko lang masiguro ang kaligtasan mo. Kasi hanggang ngayon, – 'Mahalaga ka pa rin sa akin, Isabel. Ronald,
Alam mo bang, sobra akong nasaktan nang mabalitaan kong may nobyo ka na. Si Kapitan. Lalo na nang mabalitaan kong nagsasama na raw kayo. Naglasing ako ng gabing yun, Isabel. At mukhang lasing ka rin ngayon, Ronald. Di naman ako lasing, Isabel. Medyo nakainom lang. Di ko kasi matanggihan yung bawang kasal na kaibigan natin eh. Kaya nga umuwi ka na. Siguradong hinihintay ka na ng asawa mo. Sandali, Isabel. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Gusto lang sana kitang yakapin sa huling pagkakataon. Bakit? Mamamatay ka na ba? Pakiusap, Isabel. Sige. Pero huli na to, Ronald. Sa susunod, kailangan na talaga nating iwasan ng isa't isa. Salamat, mahal ko. Ang tagal kong nasabik na mayakap ka ng ganito. Mahal na mahal pa rin kita, Isabel. Ronald. Ronald, tama na. Ano ba? Ronald. Halos alauna na ng madaling araw nang makauwi ng bahay nila si Isabel. Hinatid siya ni Ronald pero pinakiusapan niya itong wag nang dumiretso hanggang sa tapat ng kanilang bahay. Ang buong akala niya ay tulog na ang kanyang mga magulang. Pero nagulat si Isabel nang pagsara niya ng pinto ay biglang nagsalita si Aurelia. Hindi niya ito nakita dahil napakadilim. Sa loob lang ng kwarto may nakailaw na gasera. Base sa boses ng matandang babae, nalaman ni Isabel na nakaupo ang kanyang ina malapit sa lamesa. Bakit ngayon ka lang, Isabel? Unang beses pa lang na inumaga ka ng uwi. Hindi sana ako magtataka kung sasayawan ang pinuntahan mo at hindi kasalan. May, kasi po, hindi ko tatanggapin ang paliwanag mo. Lalo't alam kong alam mong mali ka. Hindi mo man lang ba inisip ang nararamdaman ni Lynn? At paano kapag nakarating sa asawa ni Ronald ang lihim ninyong relasyon? May, hinatid lang po ako ni Ronald. Nag-usap lang po kami at nagkasundong iiwasan na po ang isa't isa. Hindi ako kahapon ipinanganak, Isabel. Kung talagang nag-usap lang kayo, hindi ka aabuti ng umaga. Lalo't kahapon pa natapos ang kasiyahan sa kasalan. Mahal ko po pala si Ronald, May. Akala ko, kaya ko siyang tuluyang kalimutan dahil may asawa na siya. At ako naman, pakakasalan nilang pagbalik niya galing sa bansa nila. Pero mali, anak. Nakikiusap ako sa'yo. Hanggat maaga itigil mo ng ginagawa niyong kataksilan sa dati mong nobyo. Maniwala ka sa akin. Gulo lamang ang idudulot niyan sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, Isabel! Matapos ang seryosong pag-uusap ng mag-ina, bumalik na si Aurelia sa kwarto nilang mag-asawa. Si Isabel naman, nanatili ng ilang minuto sa may kusina habang umiiyak. Aminado siyang naging marupok siya. Naibigay niyang muli ang sarili kay Ronald. Sa kabila ng katotohanang hindi na ito malaya. At siya naman ay ganun din. Dahil meron na siyang Kapitan Lynn. Pero walang pagsisisi sa puso ni Isabel. At hindi niya alam kung kaya ba niyang sundin ang pakiusap ng ina. Hindi na malaya ni Isabel na nakatulog na pala siya habang nakasubsob ang mukha niya sa mesa at may luha sa kanyang mga mata. Mahihinang mga tapik sa braso ang gumising sa kanya. Akala ni Isabel ay ang kanyang inang si Aurelia yon. Pero nagulat siya nang mapagsino ang gumigising sa kanya. Manong Arnel? Maagang dumaan sa bahay kanina si May Auring. Nagbilin sa akin. Puntan daw kita't kausapin. Anong oras na ba ngayon? Hindi ko na malaya na dito na pala ako nakatulog sa may kusina. 11:00 na ng umaga, Isabel. Kaninang 7:00 pa ako rito sa inyo. Hinayaan lang muna kitang matulog. Nakapagluto na ako ng almusal. Siniba ko na rin yung mga kahoy sa labas.
Hindi na yun magagawa ni na papay mo dahil pagod na rin sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Salamat, Manong. May mahalaga tayong pag-uusapan. Ako na lang din ang maghahain. Ayusin mo na lang ang sarili mo, Isabel. Kaagad na tumalima si Isabel. Lalo't alam niyang seryoso ang kanyang manong Arnel. Nahuhulaan niya na rin ang pag-uusapan nila. Kinakabahan man, pagkatapos maghilamos ay nagpalit ng pambahay na damit. Bumalik na sa kusina si Isabel. Naabutan niya ron ang pinsan na seryoso pa rin habang nakaupo sa harap ng hapagkainan. Nilagang kamote at bagoong na may sili ang nakita niyang nakahain sa mesa. Alam na alam talaga ni Arnel kung ano ang paborito niyang agahan. Sanay silang mag-almusal ng ganon. Sa tanghali lang sila nagluluto ng kanin. Maingat ang mga kilos ni Isabel nang umupo paharap kay Arnel. Hindi siya sanay na ganoong kaseryosong pinsan. Sumenyas itong umpisa na nila ang pagkain. Sumunod naman si Isabel, pero umusal muna siya ng maikling dasal bilang pasasalamat sa mga biyayang pagsasaluhan nilang magpinsan. Habang kumakain ay wala pa rin kibo si Arnel. Muntik nang maiyak si Isabel dahil sa pagkailang. Nang matapos silang mag-almusal, biglang nagsalita ang binata. Sinabihan siya nitong wag na munang hugasan ang pinagkainan nila dahil kailangan na nilang mag-usap. Nagpatiuna itong naglakad palabas ng kusina. Iniligpit muna ni Isabel ang mga plato at inilagay ang mga yon sa lababo bago niya hinanap si Arnel. Namataan niyang nakatayo ang binata sa ilalim ng puno ng mangga na nasa likod bahay nila at mukhang malalim ang iniisip. Huminga ng malalim si Isabel bago dahang-dahang naglakad papalapit kay Arnel. Manong Arnel, ano pong pag-uusapan natin? Bakit? Isabel, bakit? Bakit mo nagawa yun? Paano si Kapitan, si Malo? Paano kung maging pulutan ka na naman ng ating kababaryo? Patawad, Manong Arnel. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Natukso ko kagabi. May asawa si paring Ronald. Ikakasal ka na, Isabel. Pero nagmamahalan kami, Manong. Kagabi naramdaman kong mahal pa rin ako ni Ronald. Hindi mo malamba inisip na magbubunga ang kataksilan nyo? Ano pang mukhang iaharap mo kay Lynn? Oras na malaman niyang niloloko mo siya. Hindi mo malamba inisip ang kahiyang maidudulot ng ginawa mo sa pamilya natin? Pero bakit si Manang Sonia? Disgrasyada siya, di ba? Hindi nga siya kinumusta man lang na nakabuntis sa kanya. Ibang kaso mo sa kaso ni Sonia, Isabel. Hindi niya ginustong maging dalagang ina pero ikaw. Alam mong mali at kasalanan. Pero nakipagrelasyon ka pa rin kay paring Ronald. Hindi niya iiwan ang pamilya niya para sa'yo, Isabel. Kaya sa uli, ikaw na naman ang talo. Ikaw ang iiyak at masasaktan. Pero sabi niya sa akin, Ana, hindi naman ako galit sa'yo. Galit ako kay paring Ronald dahil sinasamantala niya ang kahinaan mo. Pakikiusapan ko siya. Sasabihin ko sa kanya na tigilan ka na. Pakiusap, Manong. Huwag mong sasaktan si Ronald. Hindi naman ako Alam ko. Pero tinukso ka niya. Isa pa, nakalimutan mo ba ang tungkol sa biyanan niya? Umaasa kong hindi mo na uulitin ang pagkakamaling yan, Isabel. Ayaw kita mapahamak. Alam mo naman kung gaano ka kahalaga sa akin. Parang kapatid ng turing ko sa'yo. Pero hindi ko kukonsintihin ang kataksilan nyo ng kaibigan ko. Halos kalahating oras nang nakalipas mula nang umalis si Arnel ay nakatulala pa rin si Isabel sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi niya mapigilang mapaluha dahil sa matinding emosyon na nararamdaman. Nasasaktan siya dahil alam niyang dismayado sa kanya sina Arnel at Aurelia at nakokonsensya na rin siya dahil kay Lynn. Pero mas umiiral ang katigasan ng ulo ni Isabel at ang pagiging baliw sa pag-ibig. Sa kabila ng mga payo't bilin sa kanya ng ina at pinsan,
Nagpatuloy pa rin si Isabel sa lihim na pakikipagkita kay Ronald. Madalas ay doon sila nagtatagpo at gumagawa ng milagro sa sagingan, kung saan nagsimula ang kanilang pagtataksil sa kani-kanilang karelasyon. Hanggang isang araw, nagulat si Isabel nang bigla siyang bisitahin ng asawa ni Ronald. Nagkataon pa noon na mag-isa lamang siya sa bahay nila dahil nasa bukid ang kanyang mga magulang. Malu, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Isabel. At huwag na huwag kang tatanggi dahil alam ko ng palihim pa rin kayo nagkikita ng asawa ko. May mga matang palaging nakasubaybay sa bawat galaw nyo. Kahit sa sulok ng impyerno pa kayo magtago, matutuntun ko kayo. Magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Isa lang naman ang nakikita kong dahilan, Isabel. Malandi ka, makate, hindi ka makontento sa isang lalaki. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nobyo ni Ronald. Inagaw mo lang siya sa akin. Ginayuma mo. Kaya kung may malandi man sa ating dalawa, ikaw yun, Malu. Hindi ako. Matagal na kayong tapos ni Ronald. Ako ang pinili niya. Sa akin siya kinasal. Pero sino bang mahal? Wala na akong pakialam kung mahal niya ako o hindi. Basta hindi ako papayag na sirain mo ang pamilya namin. Tandaan mo to, Isabel. Kapag hindi mo pa rin itinigil ang pakikipaglandian sa asawa ko, hindi lang kita isusumbong sa nobyo mong hilaw. Gagantihan kita, Isabel. Sisiguraduhin kong magdurusa ka. Pagsisisihan mong tinangka mong agawin sa amin si Ronald. Nagpakatatag si Isabel at pilit na ipinapakitang hindi siya natatakot kay Malu at maging sa mga banta nito. Kahit ang totoo ay bigla siyang kinilabutan sa mga binitawang salita ng babae. Noon niya lang naalalang nangyari kay Sonia na kagagawa ng ina ni Malu. Sumagi rin sa alaala niya ang ilang pagkakataong palihim silang nagkikita ni Ronald sa sagingan. Para bang may mga matang nagmamasid sa kanilang dalawa. Hindi naman nagtagal sa bahay nila ang asawa ni Ronald. Pero bago ito umalis, ay napansin ni Isabel na para bang may taong nakasilip sa kanilang bakuran. Hindi niya lamang gaanong naaninag dahil natatakpan ng figura ni Malu. Isa pa, abala silang dalawa noon sa pag-uusap. Ipinagpasalamat na lamang ni Isabel na hindi naabutan ng mga magulang niya sa bahay nila ang asawa ni Ronald. Tsak na masisermonan siya ni Aurelia. Iniwasan niya ring makarating sa papay niya ang tungkol sa kanila ni Ronald. Nagpasya si Isabel na ipaalam sa lalaki ang pagsugod ng asawa nito. Pero bago pa man niya makausap si Ronald, ay biglang dumating si Kapitan Lin kasama si Arnel. Gulat na gulat at hindi mapakali si Isabel. Hindi pa niya kayang harapin ang nobyo sakaling may alam na ito sa mga nangyayari. Dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman, labis ang pag-aalala ni Isabel. Maya-maya pa ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa tuluyang nawalan ng malay tao. Mabuti na lamang at nasalo siya ng pinsan niya na hinahanap pala siya sa likod ng bahay kung saan sila nag-uusap noon nung nakaraang linggo. Nang muling magkamalay si Isabel, nagis na niyang nakatunghay sa kanya si Kapitan Ling, bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi pa kayang magsalita ni Isabel at hindi niya rin alam kung papaano haharapin ang nobyo. Mabuti na lamang at palaging naroroon si Arnel para sa klolohan ng pinsan. Ito ang kumakausap at nagpapaliwanag sa kapitan. Nang lumabas si Lin para tumulong kina Aurelia sa pag-aasikaso sa mga pasalubong nito, kinausap ng masinsina ni Arnel si Isabel. Napagkasunduan ng dalawa na makipagkita kay Ronald para tapusin ang anumang namamagitan sa kanilang dalawa. Akala ko, hindi mo sisiputin si Isabel. Pwede ba naman yun? Alam mo namang pagdating kay Isabel, palagi akong may panahon, paring Arnel. Alam mo bang sinugod ng asawa mong pinsan ko kahapon?
pinagbantaan niya si Isabel. Hindi ko alam pare. Isabel, may ginawa ba sa'yo si Malu? Sinaktan ka ba niya? Hindi, Ronald. Pero alam niya na ang lahat, ang tungkol sa atin. Ayoko na, Ronald. Itigil na natin ang kabaliwang ito. Pareho na tayong hindi malaya. Dumating na din si Lynn. Naghahanda na kami para sa kasal namin. Isabel, talaga bang magpapakasal ka sa kanya? Oo pare. Buunan pa siya ng pinsan ko. Kaya sana naman, hayaan mo na siya maging masaya sa piling ng iba. Maging masaya ka na rin sa kung anong meron ka ngayon. Ikaw ang saksi kung gaano ko siya kamahal. Pero bawal. Paring Ronald, hindi pwede. Ayokong tuluyang masira ang pagkakaibigan natin. Usapang lalaki tayo ha. Umaasa kong hindi mo na uulitin na guguluhin pa ang pinsan ko. Ayusin mo ng pamilya mo. Tanggapin yung hindi talaga kayo ni Isabel ang para sa isa't isa. Isabel, basta lagi mong tatandaan, ikaw lang ang babaeng minahal ko. Sana nga, maging masaya ka sa pinili mong buhay. Pangako ko sa inyong dalawa, hindi kita guguluhin pa. Mag-iingat ka palagi. Huwag kang mag-alala pare. Hindi ko pababayaan si Isabel. Salamat paring Arnel. Salamat din paring Ronald. Isabel. Ronald, salamat sa lahat ng magagandang alaala. Kahit na ikasal ako sa iba, mananatili ka pa rin dito sa puso ko. Pero hanggang doon na lang tayo. Mag-iingat ka rin, Ronald. Labis mang nasaktan si Isabel sa naging pasya niya. Kinailangan niya yung panindigan. Tumupad din naman si Ronald sa usapan, kaya nabawasan ang pag-aalala ni Arnel. Hindi makapaniwala si Isabel nang aminin sa kanya ni Kapitan na hindi na pala ito binata. May pamilyang naiwan sa Taiwan ng lalaki, kaya bumalik ito ron at nagtagal ng ilang buwan. Nung una, nagdamdam si Isabel sa lalaki, pero lumubag din ang loob niya nang hindi tumigil si Lynn sa panunuyo sa kanya. Inilihim na lamang niya sa kanyang pamilya, lalo na kay Arnel, ang tungkol sa inamin sa kanya ni Lynn. Nagdadahilan na lamang siya sa tuwing mapapag-usapan ang tungkol sa plano nila na pagpapakasal. Isang buwan mula nang tuluyang tapusin ni Isabel ang ugnayan kay Ronald, ay nalaman ng dalagang buntis pala siya. Hindi man sigurado si Isabel kung sino ang ama ng dinadala niya, ay ipinaalam pa rin niya ito kay Kapitan Lynn. Tuwang-tuwa naman ang lalaki nang malamang nagdadalang tao si Isabel. Ganon din ang naging reaksyon ng pamilya niya, maliban kina Arnel at Aurelia. Alam kasi ng dalawa na posibleng si Ronald ang ama ng nasa sinapupunan niya. Kung gaano alagaan noon ni Kapitan at ng pinsan nito si Sonia, mas doble ang naging pag-aalaga ng mga ito sa pagbubuntis ni Isabel. Napangiti na lamang ang dalaga tuwing maiisip na magiging mabuting ama si Lynn sa magiging anak nila. Ipinagpaliban ni Kapitan ang pagpapabalik-balik sa bansa ng mga ito dahil hindi nito maiwan si Isabel. Lalo lamang lumambot ang puso ng dalaga sa nobyo. Hanggang isang gabi, hindi makatulog si Isabel. Siya na lamang ang gising ng mga oras na iyon. Mahimbing ang tulog ng mga magulang niya at si Lynn ay ganun din. Pakiramdam kasi ni Isabel ay may naglalakad sa bubong ng bahay nila. Mahihinang tunog lamang ang nauulanigan niya hanggang sa palakasyon ng palakas. Nataranta si Isabel at ginising si Lynn. Pero talagang mahimbing ang tulog ng lalaki. Napilitan ng dalagang sumigaw para tawagin ang kanyang ina. Kaagad namang nagising si Aurelia at pinuntahan si Isabel sa kwarto nila. Anak, anong nangyayari? Bakit ka sumigaw? Kanina ko pa naririnig.
May naglalakad sa bubong natin. Kaya hindi ho ako dalawin ng antok. May natatakot ako. Hindi kaya... Shh! Huwag kang gaanong mag-alala, anak. Makakasama sa kalagayan mo. Hayaan mo, lalabas ako at titingnan ko kung sino yung nambubulabog sa atin sa ganitong oras ng gabi. Pero May, huwag kang mag-alala, Isabel. Kaya kong sarili ko. Kailangang maitaboy kong aswang bago pa niya kayo mapirwisyo ng apo ko. Kung gisingin kaya natin si Papay, baka kasi kung mapano ka, May. Hindi na kailangan gisingin ng papay mo, anak. May mga pangontra ko. Huminahon ka lang dyan at hintayin mo si Mamay. Huwag na huwag kang lalabas ng kwarto. Ikwintas mo rin tong mga bawang na tinalian ko para magdugtong-dugtong. At ito, isuot mo itong bestida ko, anak. Itim na bestida, May? Saan ho galing ito? Sa akin yan, Isabel. Ginamit ko nung ipinagbubuntis pa lamang kita. Ang nanang mo pa mismo ang tumahi niyan para sa akin. Sabi niya kasi, kapag nakasuot ng itim na bestida ang isang babaeng buntis, hindi ito maaamoy at makikita ng aswang. Talaga ho? Pwede ho bang ipatong ko na lang dito sa suot ko? Oo, anak. Sandali lang ha, diyan ka na muna. Kailangan ko nang harapin ang pangahas na yon. Alam ko kung sino yung umaaswang sa'yo. Yung biyanan po ba ni Ronald, May? Wala naman akong kilalang ibang aswang na nakatira malapit dito sa atin. Maliban sa kanya. Oo, at alam ko rin may masamang balak sa iyong mag-ina. Dahil sa pakikipagrelasyon mo noong kay Ronald. Nanganganib ngayon ang buhay niyo ng apo ko, Isabel. Patawarin niyo po ako, May. Huwag ka nang umiyak, anak. Hindi naman ako papayag na may mangyaring masama sa inyong mag-ina. Sige na, Isabel. Lalabas na ako. Mag-iingat ho kayo, May. Nagmamadaling lumabas si Aurelia. Dala-dala ang mga ayon dito'y pangontra sa aswang. Karit, posporo at buntot pagi na pamana pa raw ng ama nito. Walang nagawa si Isabel, kundi tahimik na umiiyak habang umuusad ang dalangin para sa kaligtasan ng kanyang ina. Kahit galing pa sa kwarto niya si Aurelia at ilang minuto rin silang nag-usap, hindi pa rin magising-gising ang katabi niya sa higaan. May pagsinghap, ungol at ingay na naririnig si Isabel mula sa labas ng bahay. Maya-maya pa, may naunaligan siyang parang pagaspas ng mga papalayong pakpak. At ilang saglit pa, narinig ng dalagang pagpasok ng ina niyang si Aurelia sa trangkahan nila. Gaya ng bili ng matanda, hindi siya lumabas at hinintay na lamang itong bumalik sa kwarto nila ni Lynn. At dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto nila. Saka pa lamang kumilos si Isabel para bumaba ng katre. May! Tahan na, anak. Wala na yung aswang. Naitaboy ko na. Tamang hinala ko. Ang umaaswang noon kay Sonia ay saring umaaswang sa'yo. Paano kung bumalik siya uli, May? Nasugatan ko siya, anak. Hindi ka agad gumagaling ang sugat ng isang aswang. Lalo na't buntot pagi ng tatang mong ginamit ko. Siguro na may madadala na yun at hindi na uulit na magtangkang aswangin ka. Sana nga ho, May. Mabuti na lang talaga't nagising kayo kaagad kanina. Kapag ganitong edad, mailap na ang antok, Isabel. Pagod na pagod lang sa bukid ang papay mo, kaya napahimbing ang tulog. Pero pansin mo ba? Napakaaga naman niyang gumising. 2:00 ng madaling araw. Kaya naman madilim pa kung umalis dito sa atin para pumunta sa bukid. Kaya nga ho, hindi ko na ho siya nagigisnan tuwing umaga. Halos hindi ko na nga po din matandaan kung kailan natin huling nakasalo sa almusal si Papay. Hayaan mo, sasabihin ko mamaya na sumabay na lang sa akin bukas papuntang bukid para sabay-sabay na tayo mag-almusal. Talaga ho, May? Salamat naman. Sigurado hong matutuwa si Lynn. O siya, magpahinga ka na. Kahit 7:00 ka na bumangon bukas, kami na ang bahala sa kusina. Hindi maganda sa buntis ang nagpupuyat. Matapos ang insidenteng yun ng mag-inang Aurelia at Isabel sa aswang,
Nakatulog sila ng payapa. May tiwala ang dalaga sa kanyang ina. Panatag siyang hindi na babalik ang aswang na gustong kumain sa anak niya. Kinabukasan, masaya nilang pinagsaluhan ng masarap na almusal na inihanda ni Aurelia. Eksakto namang napadaan doon si Arnel. Kaya naman inalok na rin nila ito na sabayan sila sa pagkain. Nang sumapit ang araw ng panganganak ni Isabel, hindi mapakali si Kapitan dahil sa labis na pananabik nito. Si Aurelia na lamang ang nagpaanak kay Isabel dahil alam naman nito na hindi lang sa pagtatawas kundi pati na rin sa pagiging hilot o kumadrona. Naroon din si Arnel at si Sonia. Hindi naman nahirapan sa panganganak si Isabel. Ngunit nang makita niya ang reaksyon ni Aurelia habang titig na titig sa anak niya ay biglang naalarma ang dalaga. May, kumusta po ang anak ko? Pwede ko ba siyang hawakan? Gusto ko siyang kargahin, May. Isabel? Anak? Bakit ho? May problema ho ba? Iabot niyo po sa akin ang anak ko, May. Gusto ko po siya makita. Hindi ko alam kung paano itong nangyari, Isabel. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang apo ko. Patawad, Isabel. Bakit ho ba? Ano ho bang problema, May? Ang apo ko. Ang anak mo. Wakwak ang bituka niya at basag ang bungo niya. Hindi, May. Sabihin niyong hindi totoo yan. May. Hindi totoo yan. May Auring, anong nangyari? Bakit sumusigaw si Isabel? Diyos ko, ang pamangkin ko! Isabel! Ang anak ko, May. Iabot niyo sa akin ang anak ko. Gusto ko siyang makita. Heto, Isabel. Ang kaawa-awa ko nga po. Magbabayad ng mahal ang gumawa niyan sa inyong mag-ina. Ang anak ko! Hindi ito totoo! Ang anak ko! Ang anak ko! Dahil sa kaguluhang narinig, pati sina Kapitan at Sonia ay napatakbo sa kwarto ni Isabel. At doon, nanlumo ang mga ito sa nasaksihan. Tinatangisan ni Isabel ang anak na wala ng buhay ng isiling niya. Hindi mapigilang maduwal ni Sonia dahil sa kalunos-lunos na itsura ng sanggol na karga ng pinsang bagong panganak. Sina Arnel at Kapitan naman ay hindi mapigilang magwala dahil sa matinding galit. Lalo na nang sabihin ni Aurelia na kinain ng aswang ang anak ni Isabel. Habang nasa loob pa ito ng sinapupunan ng dalaga. Nang dumating ang papay ni Isabel, ay labis din itong nanlumo sa masamang balitang nadatnan. Hindi pumayag si Isabel na ilibing ang anak niya. Halos 1 linggo na siyang hindi kumakain at hindi rin lumalabas ng kwarto niya. Hindi rin natutulog ang dalaga. Nakaupo lang ito sa higaang katre. Karga ang walang buhay niyang anak habang tulala. Ni hindi niya naiintindihan na nagpaalam si Kapitan. Labis itong nagdamdam sa nangyari. Hindi nito matanggap na patay na ang anak nito at ni Isabel. Kaya't nagpaalam ang lalaki kina Aurelia at Arnel na aalis na muna ito para makalimot. Hindi naman ito pinigilan na magtiya. Kapwa nalungkot ang dalawa para kay Isabel. Alam ng mga ito na iiwanan na ni Kapitan Lin si Isabel dahil sa nangyari. Hinding-hindi ko mapapatawad ang aswang na yon sa ginawa niya sa apo ko. Ipararanas ko sa kanya kung gaano kasakit ang nararamdaman ngayon ni Isabel. May Auring, ipaubayan na lang po natin sa nasa taas ang lahat.
Tulungan na lang nating alalayin si Isabel hanggang makalimutan niya ang sakit ng kabiguang dinanas niya. Hanggang sa tuluyan niya nang matanggap na hindi para sa kanya ang kanyang panganay. Matagal akong nanahimik, Arnel. Para sa pamilya natin. Para sa mag-ama ko. Gusto kong lumaki si Isabel ng normal na buhay. At pati na rin kayong magkakapatid. Pero hindi ko pwedeng palampasin ang nangyari sa pinsan mo. Anong ibig niyong sabihin, May? Huwag mo na lang intindihin yung mga sinabi ko, Arnel. May iba ako. Gusto ko nga palang pasalamatan ka sa pag-alalay mo kay Isabel. Mula nung mga paslit pa lamang kayo hanggang ngayon. Naku, wala po yun. Parang nakababatang kapatid ko na po ang turing sa kanya. Nandito ako palagi para sa kanya. At hindi ako aalis sa tabi niya. Lalo na ngayon wala na sa kapitan. Hindi pala tunay ang pag-ibig niya kay Isabel. Para sa akin, mas mabuti na ring umalis siya. Dahil hindi rin naman siya matututunang mahalin ng pinsan mo. Alam naman nating si Ronald ang totoong ama ng anak ni Isabel. May, nabalitaan niyo po ba? Buntis na rin daw si Malu at manganganak na yata sa susunod na buwan. Halos sabay pala silang nabuntis ni Isabel. Buntis pala siya. Hindi ko nabalitaan. Salamat at ipinaalam mo sa akin, Arnel. Pwede bang samahan mo muna mamayang gabi si Isabel? Aalis lang ako. Baka bukas ng umaga pa ako makabalik. Wala akong problema. Pero saan po kayo pupunta? Nasa laot ang papay niya. Baka bukas pa ng umaga ang uwi. Ako naman ay may pupuntahang lamay. May namatay ho kayong kamag-anak? Mamamatay pa lang, Arnel. Pero hindi natin kamag-anak. Labis mang naguguluhan si Arnel sa mga huling tinura ni Aurelia ay hindi na ito nag-usisa pa. Sinunod na lamang ng binata ang bili ng tiyahin na bantayan nito si Isabel habang wala ang matandang babae. Dahil ganun pa rin ang kalagayan ni Isabel, tulala habang kargang inaakala niyang anak, ay hindi natulog si Arnel. Magdamag na binantayan ng binata ang pinakamamahal nitong pinsan. Naawa itong labis kay Isabel, pero magaan na rin ang pakiramdam nito kahit papano. Nang minsan kasing hindi na nakayanang labanan ng dalagang antok, ay nagawang palitan ni Aurelia ng manika ang nabubulok ng sanggol ni Isabel. Binigyan niya ito ng maayos na libing. Sa sandaling gumaling si Isabel, ay dadalhin ni Arnel ang dalaga sa puntod ng anak niya. Nang dumating naman si Aurelia kinabukasan, hindi nakaligtas sa binata ang tila maaliwalas na aura ng matandang babae. Kahit halatang pagod ito, ay mababakas ang kasiyahan sa mukha nito. Labis na ipinagtaka yun ni Arnel dahil alam ng binata na lamay ang pinuntahan ni Aurelia. Ngunit hindi niya na iyon tinanong. Matapos pasalamatan ni Aurelia ang binata, ay nagpaalam na rin ito na umuwi. Dahil sa matyagang pag-aalaga ni Aurelia sa anak na si Isabel, unti-unting umayos ang kalagayan ng dalaga hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Pero isang araw ay bigla na lamang nag-hysterical si Isabel nang mabalitaan kay Arnel na namatay ang sanggol sa sinapupunan ng asawa ni Ronald. 3 beses na kalunos-lunos ang itsura ng bata sa anak ni Isabel. Tahimik lamang si Aurelia habang yakap-yakap ang anak. Si Arnel naman ay may makahulugang tinapunan ng tingin ang tiyahin. Lumipas ang mahabang panahon na natiling lihim ng binata ang tungkol sa anak ni Ronald kay Isabel, maging ang natuklasan niyang lihim ni Aurelia. Saka pa lamang nito ipinagtapat ang lahat kay Isabel nang magkasakit ang ina ng dalaga, nang kinakailangan niya nang umuwi sa isla nila upang alagaan ito at tanggapin ang natatanging pamana ni Aurelia para sa kanya. Malamig ang simoy ng